O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa ganda. Ngayon ay ating sisilipin ng isang suspense thriller anime na pinamagatang Erased na ipinalabas noong 2016. Si Satoru Fujinuma ay isang 29 years old na binata at aspiring para maging isang comic artist. Minsan ay nakakaranas siya ng fenomeno na tinawag niyang revival na pwedeng magbalik sa kanya sa panahon upang iligtas ang isang tao na nasa bingit ng kamatayan sa kanyang paligid. Habang siya ay naghahatid ng pizza ay nakaranas siya ng revival ng ang truck na kanyang nakasalubong ay patuloy na umaandar bagamat may driver. Hinatak siya ng revival pabalik sa oras ilang minuto bago mangyari ang insidente at sinubukang patigilin ang driver na napag-alamang inatake sa puso at namatay habang nagmamaneho. Nailigtas ni Satoru ang tumatawid na bata mula sa rumaragasang truck pero siya naman ang naaksidente at pagkatapos ay na-hospital ng ilang araw. Nang siya ay magkamalay ay pinuri siya ng kanyang katrabaho na si Airika Tagiri dahil sa kanyang ginawang pagligtas sa bata. Pagkalabas niya ng ospital ay binisita siya ng kanyang nanay na si Sachiko sa kanyang apartment upang mabantayan siya nito. Habang nanonood ng balita si Sakihiko ay tinanong niya si Satoru kung naalala pa nito ang insidente na nangyari 18 taon na ang nakararaan sa kanilang lugar sa Hokkaido. Naalala ni Satoru ang insidente nang siya ay nasa 5th grade pa lamang at nangyari ang pangingidnap sa dalawa niyang kaklase. Bata pa lamang si Satoru nang makilala niya ang isang nasa hustong gulang na lalaki na nagngangalang Jun Shiratori o mas kilala bilang Yuki. Magaan ang loob ni Satoru kay Yuki dahil madalas itong makipaglaro at makipagkwentuhan sa kanya. 6 na buwan matapos may ulat na nawawala ang dalawa niyang kaklase ay inaresto si Yuki dahil ito ang naiturong kumidnap at pumislang sa mga bata. Kinabukasan pagkatapos mamili kasama ang ina ay muling nakaranas ng revival si Satoru at hinanap niya ang hinihinalang kidnapper. Nawirduhan ang kanyang ina sa kanya hanggang sa may napansin itong lalaki na kaina-hinala na dinudukot ang isang bata. Kinuha na ni Sakihiko ng litrato ang van na sinakyan ng lalaki bago ito nakaalis. Nakilala ni Sachiko si Airi at inayang kumain sa kanilang bahay. Dahil sa isang magazine ay naalala ni Satoru ang isa niyang kaklase na si Kayo Hinazuki na kanidnap 18 taon na ang nakararaan. Bigla niyang napagtanto na nagkaroon siya ng revival ng gabing iyon at pwede pa sana niyang iligtas ang kanyang kaklase bago nangyari ang insidente. Habang namimili ng grocery si Sakihiko ay sinusubukan niyang alamin kung ano ang totoong pagkatao ng lalaking tumingin sa kanya sa park. Bigla niyang nahinuha na ang lalaki ay isa palang totoong kriminal 18 taon na ang nakararaan. Pagka-uwi ni Sakihiko sa apartment ni Satoru ay bigla siyang sinaksak sa kanyang likuran ng di kilalang armado. Nakilala niya ang sumaksak sa kanya subalit nang kukunin niya ang kanyang telepono upang tawagan si Satoru ay pinaslang siya ng kriminal. Pagka-uwi ni Satoru mula sa trabaho ay nakasalubong niya ang isang misteryosong lalaki na parang galing sa kanyang apartment. Nang siya ay pumasok na sa apartment ay tumambad sa kanya ang sugatang katawan ni Sakihiko. Siya ay napagbintangan na pumatay at habang tumatakbo palayo ay ibinalik siya ng revival sa taong 1988 kung saan siya ay 10 taong gulang pa lamang at nag-aaral sa elementarya sa Hokkaido. Hindi makapaniwala si Satoru na bumalik siya sa pagiging isang 10-year-old elementary student at dahil sa lumipas na 18 years ay nakalimutan niya kung saan ang pwesto ng kanyang upuan. Napansin din ng kanyang mga kaklase ang kakaiba niyang ikilos at habang nakaupo sa silya ay kung ano-anong bagay ang pumapasok sa kanyang isipan. Ilang sandali pa ay nagpaalam siya sa kanyang kaklase na si Kenya upang pumunta ng klinik dahil masakit daw ang kanyang ulo. Dali-dali siyang lumabas at habang tumatakbo ay nakasalubong niya ang kaklaseng si Kayo. Dumiretso siya pauwi ng kanilang bahay at habang wala ang ina ay tiningnan niya ang maskara ng kanyang paboritong superhero. Nakaidlip si Satoru sa sahig at nang siya ay nagising ay dumating ang kanyang ina. Ipinagluto siya ng hamburger ng kanyang ina at habang kumakain ay biglang lumuha ang kanyang mga mata nang di niya napapansin. Kalaunan ay napagtanto niya na siya ay ibinalik ng revival upang baguhin ang kasaysayan. Habang papasok ng eskwelahan ay natigilan siya nang makita niya ang kanyang kaklase na si Kayo Hinazuki. Napansin niya ang pasasahita nito at iniisip kung paano nito nakuha. Naalala niya lahat ng kanyang mga naging kaibigan at napansin ng mga ito ang titig niya kay Kayo habang nasa klase. Sinubukan niyang makipag-usap kay Kayo pero malamig itong makipag-usap sa kanya. Bago umalis ay tinanong siya ni Kayo kung handa siyang pumatay para protektahan ito. Nang makaalis na si Kayo ay may isang misteryosong tao na nakatanaw sa kanila sa di kalayuan. Bumalik si Satoru sa silid-aralan kung saan tinutokso pa rin siya ng kanyang mga kaibigan. Habang papauwi ay tinawag ni Satoru si Kenya. Tinanong siya nito tungkol kay Kayo at kung ano ang kanyang ikinababahala. Dahil hindi pa niya gaanong nakausap si Kayo ay wala din siyang naisalaysay. Pagka-uwi ni Satoru ay binasa niya ang tala-arawan ni Kayo kung saan gusto nitong pumunta sa malayong lugar sa isang isla na walang tao at walang pinuproblema. Matapos mapag-alaman ni Satoru ang kagustuhan ni Kayo ay lalo siyang nag-alala para sa kaligtasan nito.
Dahil dito ay hiniling niya sa kanyang ina na magkaroon ng party para sa kanyang kaarawan upang maimbitahan ang kanyang mga kaibigan at upang makilala ng lubusan si Kayo. Pagkagaling sa eskwela ay nalaman niya kung nasaan si Kayo at agad niya itong pinuntahan sa park. Lumapit siya para makipagkaibigan subalit sinabihan siya nito na nagkukunwari lamang na mabait na tao. Bagamat inamin niya na siya ay nagkukunwari lamang ay sinusubukan lang daw niyang makipagkaibigan kahit ayaw sa kanya ng iba. Bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Eri nang sabihin din sa kanya ito ni Kayo. Inimbitahan niya si Kayo sa kanyang birthday party bilang pangunahing bisita kahit nag-aatubili itong pumunta. Muling bumalik sa kanyang alaala ang pagkawala ni Kayo sa parehong lugar 18 taon na ang nakararaan. Nangako si Satoru sa kanyang sarili na ililigtas si Kayo sa pagkakataong ito. Napag-alaman ni Satoru na kanidnap si Kayo bago ang kaarawan nito. Sa isang hockey race ay nagtunggali sina Satoru at Hamada kung saan nanalo si Hamada. Pagkatapos ng laro ay tinanong ni Satoru si Kayo kung kailan ang kaarawan nito pero hindi ito sumagot. Sa pagnanais na malaman ang kaarawan nito ay pumunta si Satoru sa staff room. Nang bubuklatin na ni Satoru ang record book ng kanyang guro ay bigla itong dumating sa kanyang likuran. Kaagad niyang tinanong ang kanyang guro kung alam nito ang kaarawan ni Kayo at agad ipinakita sa kanya ang record book. Dito niya nalaman na parehas lang pala sila ng kaarawan ni Kayo. Natukoy na ni Satoru ang Day X at ito ay sa unang araw ng Marso. Nangako siyang gagawin ang tama pagdating ng araw na iyon. Nagtungo siya sa parke kung saan nagtatambay si Kayo at doon ay nakita siya ni Yuki at inayang magkwentuhan sa bahay nito. Tinanong niya ito kung kilala nito si Kayo. Sinabi ni Yuki na madalas din siyang makipag-usap kay Kayo sa park. Naalala ni Satoru ang insidente nang tanungin siya kung anong napansin niya kay Yuki. Napansin niya ang rated X na libro sa bookshelves ni Yuki habang may hinahanap itong libro. Taong 2006 nang mahatulan si Yuki ng parusang kamatayan. Gayunman ay hindi naniniwala si Satoru sa naging hatol ng hukuman at nangako siyang aalamin ang katotohanan para mapawalang sala si Yuki. Pumunta siya sa bahay ni Kayo kalaunan. Sa labas ng bahay ay nakita niya ang mga yapak ng sapatos at, nang buksan niya ang pinto ay natagpuan niya si Kayo na nakalupaypay sa sahig at maraming pasa sa katawan. Nang lalapitan na niya ito ay itinaboy siya bigla. Dumating ang mapang-abusong ina ni Kayo na si Akemi at itinulak palabas si Satoru. Tinanong ni Satoru si Akemi kung paano nakuha ni Kayo ang pasa nito. Pero natatakot itong magsalita. Pagkatapos ay inilublab ni Akemi si Kayo sa lababo. Kinabukasan pagkarating ni Kayo sa loob ng silid-aralan ay napansin ni Satoru ang pasa sa kanyang leeg. Sa staff room ay tinanong si Satoru ng kanyang guro kung bakit laging nahuhuli sa klase si Kayo. Kaagad niyang sinabi na minamaltrato si Kayo ng ina nito. Noon pa man ay may hinala na umano si Yashira na minamaltrato si Kayo ng ina nito. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kinauukulan subalit wala daw nangyari sapagkat laging umiiwas si Akemi kapag pumupunta ang CPS sa bahay ni Kayo. Wala nang mapagpilian si Satoru kundi ang gumawa ng paraan para mailigtas si Kayo. Sa loob ng klase habang kumakain ng pananghalian ay nawawala ang pera ni Satoru. Kaagad itinuro ni Misato na si Kayo ang nagnakaw ng pera. Natagpuan ang pera sa loob ng bag ni Kayo subalit ipinagtanggol siya ni Satoru. Ayon pa kay Kenya ay posibleng may kumuha ng pera at sinadyang ilagay ito sa bag ni Kayo. Pinasalamatan ni Kayo si Satoru at pagkatapos ay ikinwento kung paano nagsimula ang pambubuli sa kanya ni Misato. Pagkatapos ng klase ay umakyat sila ng bundok at doon ay nakipaglaro sa kanila ang dalawang pares na Red Fox. Nakarating sila sa tuktok ng bundok at nakita ang magandang palamuti ng puno. Isang linggo na lang bago ang Day X kung saan magaganap ang pagkidnap kay Hinazuki. Kapag nailigtas ni Satoru si Hinazuki sa unang araw ng Marso bago ang kanilang kaarawan ay maaari nang mabago ang kapalaran nito. Plano ni Satoru na ilayo si Hinazuki sa mapang-abusong ina nito sa darating na Sabado. Pumunta si Satoru sa bahay ni Hinazuki para ipagpaulim ito sa ina nito pero hindi nito pinayagan si Hinazuki. Nang sasampalin na ni Akemi si Kayo dahil sa pagsuway nito sa kanya ay sinalo ng nanay ni Satoru ang kanyang kamay. Pagsapit ng ika-27 ng Pebrero ng Sabado ay namasyal sina Satoru at Kayo sa isang museum. Naalala niyang muli ang nangyari 18 taon na ang nakalilipas sa parehong lugar at pangyayari. Nagpasalamat sa kanya si Kayo at ngumiti bago dumating ang kanilang mga kaibigan. Makalipas ang 2 araw ay pumasok sa tamang oras si Kayo sa eskwelahan at binati si Satoru. Pagkatapos ng klase ay inihatid ni Satoru si Kayo pauwi at nakasalubong nila ang nanay ni Kayo. Nagpaalam na si Satoru at kinabukasan ay kaagad siyang pumunta sa bahay ni Kayo upang sunduin ito. Magkasama silang pumunta ng eskwelahan na magkahawak ang kamay hanggang sa pag-uwi. 10 minuto bago matapos ang araw ay lumabas ng bahay si Satoru para mag-abang sa labas ng bahay ni Kayo at masayang sinabi na nabago ang kapalaran nito. Kinabukasan ay maagang pumunta si Satoru sa bahay ni Kayo upang siguraduhin na ligtas ito.
Pag-uwi ni na Kayo at Satoru sa bahay nito ay sinorpresa sila ng mga kaibigan nito sa kanilang kaarawan. Masayang tinanggap ni Kayo ang regalo mula kay Satoru at nagpasalamat sa lahat ng kanyang kaibigan. Matapos ang kainan ay inihatid ni Satoru si Kayo pauwi kung saan ibinigay sa kanya ang suot nitong muffler. Nangako si Kayo na ibibigay ang kanyang regalo kay Satoru kinabukasan. Masayang umuwi si Satoru dahil sa wakas ay nabago niya ang kasaysayan. Subalit kinabukasan pagkarating niya sa eskwelahan ay nalaman niyang hindi pumasok si Kayo. Nawala ang atensyon ni Satoru habang nasa loob ng klase dahil sa kakaisip kay Kayo. Kaagad siyang pumunta sa bahay ni Kayo pagkatapos ng klase pero hindi niya ito makita. May nakita siyang mga yapak ng paa sa labas ng bahay ni Kayo at naisip niya na maaaring isang adult na lalaki ang pumasok sa bahay. Nagtungo siya sa park at habang pinagmamasdan ng mag-anak ay tumulo ang kanyang luha. 2 araw na ring di pumasok sa eskwelahan si Satoru mula nang hindi pumasok si Kayo. Narinig ni Satoru ang pinag-uusapan ng kanyang ina at ng reporter tungkol sa isang batang kanidnap. Kinabukasan ay pumasok si Satoru sa eskwelahan kung saan sinabi ng kanyang guro na pumunta si Kayo sa lola nito. May mga pulis na nagtungo sa bahay ni Kayo at ang ina nito ang pangunahing sospek. 6 na araw matapos ang pagkawala ni Kayo ay isang babae ang kanidnap. Habang naglalakad pa uwi si Satoru ay nakita niya ang ina ni Kayo na nagtapon ng basura. Naghinala siya habang tinitingnan ang basurang itinapon nito. Dahil dito ay napasigaw siya at tumakbo palayo. Bigla siyang bumalik sa taong 2006 kung saan maraming pulis ang nakapaligid sa kanyang bahay at siya ang hinihinalang sospek sa pagpatay. Tumakas siya at nagtago sa ilalim ng tulay habang iniisip kung bakit pinaslang ang kanyang ina. Kalaunan ay pumunta siya sa bahay ni Takahashi upang magtago pero nang makita niya ang mga pulis na kausap si Takahashi ay agad siyang lumabas para tumakas. Tinulungan siya ng kanyang katrabaho na si Eri na makatakas at dinala siya sa bahay nito. Dito napag-alaman ni Satoru na namatay si Kayo sa 3 ng Marso na iba sa orihinal na petsa ng kamatayan nito. Nagpasyang umalis si Satoru sa bahay ni Eri at pumunta sa ilalim ng tulay kung saan sinamahan siya nito. Pagka-uwi ni Eri ay nabigla siya sa text na natanggap mula kay Satoru na kainahinala. Naisip niya na ang kriminal ang nagpadala ng mensahe at mayat-maya pa ay nagsimulang masunog ang kanyang bahay hanggang sa nawalan siya ng malay. Pumasok si Satoru sa loob ng nasusunog na bahay para iligtas si Eri at habang inaalalayan ay inilagay nito ang telepono sa bulsa ni Satoru. Sinalubong sila ni Takahashi sa hagdanan at kinuha si Eri habang si Satoru ay pinaywang lumabas sa ibang daanan upang hindi makita ng mga tao. Kalaunan ay natuklasan ni Satoru na siya ay na-frame up sa pamamagitan ng telepono ni Eri at kaya ibinigay nito sa kanya ang telepono ay para hindi makita ng mga pulis ang email na galing sa kanyang pangalan. Tinawagan niya ang reporter na si Sawada at nakipagkita sa kanya sa isang restaurant. Isinalaysay ni Sawada ang napag-usapan nila ni Sakihiko tungkol kay Yuki na napagbintangan na pumislang at alam na kung sino ang tunay na kriminal. Tungkol naman kay Kayo ay ang tanging naging ebidensya nila kay Yuki ay ang pares ng kanyang mga sapatos. Sa kabila nito ay hindi pa rin kumbinsido si Satoru na si Yuki nga ang totoong pumislang. Naniniwala si Sawada na ang totoong sospek sa pagpatay kay Sakihiko at Kayo ay gumagala sa paligid. Ipinakita sa kanya ni Satoru ang mensahe sa telepono ng kriminal para palitawin na siya ang sospek sa tangkang pagpaslang kay Eri. Ang misteryosong lalaki na nakita ni Sakihiko sa park ng araw bago ito pinaslang ay bumili ng pizza kung saan si Eri ang nakabantay. Naisip ni Sawada na maaaring ang misteryosong lalaki na bumili sa counter ang talagang sospek. Kaagad na nagtungo si Sawada sa ospital kung saan dinala si Eri subalit hindi niya ito nakita. Paglabas ni Eri ng ospital ay sinundan siya ng di kilalang tao na nakasakay sa itim na kotse. Nakipagkita siya kay Satoru sa ilalim ng tulay subalit dumating ang mga pulis at dinakip si Satoru. Humingi ng tawad si Eri pero alam ni Satoru na wala siyang kasalanan. Habang naglalakad ay napansin niya ang isang misteryosong lalaki na nakatingin sa kanya at nakangisi. Napasigaw siya ng malakas at siya ay muling bumalik sa nakaraan kung saan kasama niya si Kayo sa museum. Dumating din ang kanyang mga kaibigan at nangakong ito na ang kanyang huling revival para iligtas si Kayo sa huling pagkakataon. Habang naglalakad pa uwi ang magkakaibigan ay naitanong ni Kenya kay Satoru kung nabasa na nito ang ipinahiram niyang libro. Pero hindi maalala ni Satoru kung may ipinahiram sa kanyang libro si Kenya. Kinabukasan ay sinabi ni Satoru kay Kenya na baka nawala niya ang libro na ipinahiram sa kanya. Subalit sinabi sa kanya ni Kenya ang totoo na wala siyang ipinahiram na libro. Kinausap siya nito ng masinsinan dahil sa napansin nitong pagbabago sa kanya nitong nakaraang araw. Naging pala kaibigan na raw si Satoru hindi kagaya dati na pilit at nagkukunwaring nakikipagkaibigan. Tinanong siya nito kung sino talaga siya. Napansin ni Kenya ang pagbabago sa katauhan ni Satoru mula nang tiningnan niya si Kayo. Sinabi ni Satoru na siya ay isang superhero na ikinatuwa ni Kenya.
Kalaunan ay ipinagtapat ni Satoru ang kanyang tunay na layunin para mailigtas si Kayo sa gustong pumislang dito. Humanga si Kenya sa layunin ni Satoru at nagboluntaryo siyang tumulong na agad din itong tinanggap. Binisita ni Satoru si Yuki upang tanungin kung nakipaglaro ito kay Kayo. Sinabi sa kanya ni Yuki na hindi pa nito nakikita si Kayo. Tiwala naman si Satoru kay Yuki na nagsasabi ng totoo at siya ay lumabas para ipagpatuloy ang kanyang pag-iimbestiga. Ikalawa ng Marso sa araw ng kanilang kaarawan ay halos walang pinagbago ang pangyayari. Habang nagkakasayahan ang magkakaibigan sa birthday party ay hindi pa rin mapalagay si Satoru. Lumabas siya ng bahay at napansin ni Kenya na may gumugulo sa kanyang isipan. Matapos batuhin ang bintana ng bahay ni Yuki ay agad siyang pumunta ng overpass. Tinangka niyang itulak ang nanay ni Kayo sa hagdanan sa overpass subalit bigla siyang pinigilan ni Kenya na lihim na sumusunod sa kanya. Bagamat gustong iligtas ni Satoru si Kayo ay nag-aalala sa kanya si Kenya sa anumang binabalak niyang gawin na maaari niyang ikapahamak. Tinanong niya si Kenya kung mas makabubuti bang sabihin sa mga pulis ang masamang hinala niya tungkol sa nanay ni Kayo. Subalit ang ideyang ito ay maaaring bumalandra kay Satoru kapag nagkataon. Kalaunan ay ginamit nila ang lumang bus upang gawing hideout para maitago si Kayo pansamantala. Umalis sandali ang dalawa para umuwi pero nangako si Satoru na babalik. Pagka-uwi ni Satoru sa kanilang bahay ay sinabi niya sa kanyang ina na lalabas ng maaga pero lumabas siya ng bahay nang makitang tulog na ang ina. Bumalik siya sa bus at dinalhan ng cup noodles si Kayo. Habang kumakain ay niyaya ni Satoru si Kayo na sumama sa summer campang kahit di ito siguradong makakapunta. Kinaumagahan ay bumalik si Kenya sa bus at ginaisang sina Satoru at Kayo. Sa eskwelahan ay tinanong ni Yashira kung alam ng kanyang mga kaklase ang kinaroroonan ni Kayo pero walang umimik. Iniisip ni Satoru ang nangyari noong ikalawa ng Marso. Naihatid ni Satoru si Kayo bago mag-alas 9 ng gabi at pagkatapos ay nangyari ang pagkidnap at pagpatay. Nang gabing iyon ay bumalik sila sa kampo para samahan si Kayo pero umuwi din sila pagkatapos maglaro. Habang mahimbing na natutulog si Kayo ay may isang misteryosong lalaki ang nagtangkang pumasok sa bus. Ibinaba ng misteryosong lalaki ang dalang bag at sinipa ang lalagyan ng gamit. Muntik nang mapasigaw si Kayo pero kaagad ding umalis ang misteryosong lalaki. Nakahinga ng maluwag si Kayo habang sinisilip sa bintana ang papaalis na lalaki na nanakat sa kanya. Kinabukasan pagkatapos kumain ay pumunta si Satoru sa bus para puntahan si Kayo. Kahit hindi sabihin ni Satoru ay alam ni Sakihiko kung ano ang kanyang iniisip kaya pinabaunan siya nito ng pagkain. Pumunta siya sa bus at ibinigay ang baon na pagkain kay Kayo. Naiwan si Kayo sa bus at si Satoru ay pumasok na sa eskwelahan. Sa ilalim ng baunan ay may naiwang papel na mensahe para kay Kayo na galing kay Sakihiko. Nausisa ang ibang estudyante sa pagkawala ni Kayo pero tumanggi si Satoru na sabihin ang totoo. Kinausap din si Satoru ng kanyang guro pero hindi niya sinabi ang totoo at sa halip ay iminungkahi na tumawag ng pulis. Gayunman ay tumawag na raw ang kanyang guro sa CPS na pumunta sa bahay ni Kayo. Masayang umalis si Satoru sa opisina ng kanyang guro at ng gabing iyon ay pumunta ang dalawang miyembro ng Child Protective Services sa bahay ni Kayo kasama si Yashira. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay hindi pa umuuwi ang ina ni Kayo at wala silang ibang nakita kundi mga kalat sa lamesa. Lingid sa kanilang kaalaman ay nandoon si Satoru na nagtatago sa likod ng basurahan at nagmamasid. Umalis sina Yashira sa bahay at si Satoru ay bumalik sa bus para ibalita sa mga kasama ang nangyari. Ibinigay ni Kayo kay Satoru kalaunan ang kanyang regalo para sa kanyang kaarawan. Sinabi ni Kayo ang tungkol sa misteryosong lalaki na pumunta sa bus ng isang gabi. Nang buksan nila ang laman ng bag ay nagulat si Satoru sa nakitang gamit ng kriminal. Sa isang balik-tanaw noong ikalawa ng Marso ay dinukot si Kayo ng misteryosong lalaki at ang mga yapak ng sapatos ay tumugma sa boots ni Yuki. Dahil sa pangyayari ay sinabi ni Satoru na hindi naligtas para kay Kayo ang manatili sa bus. Kaagad silang nag-impake at nagtungo sa bahay ni Satoru. Malugod naman silang tinanggap ni Sakihiko at ipinagluto ng pagkain. Habang nagluluto ay binigyan si Sakihiko ni Kayo ng regalo. Tumawag si Yashira sa bahay ni Satoru at sinabi ni Sakihiko ang ginawang pagtulong ni Satoru kay Kayo. Humingi siya ng pabor kay Sakihiko na makipagkita kinabukasan at tinawagan ang CPS. Nang gabing iyon ay pinaliguan ni Sakihiko si Kayo at binihisan bago sila natulog. Kinabukasan habang kumakain ay biglang lumuha si Kayo nang di niya napapansin. Samantala ay galit na galit si Akemi dahil hindi pa rin umuuwi si Kayo. Maya't maya pa ay dumating si Kayo kasama ang mag-inang Satoru at Sakihiko sa kanilang bahay. Hinampas ni Akemi si Sakihiko ng pala at bahagyang nasugatan ito sa noo bagamat pinigilan siya ni Kayo. Dumating ang CPS kasama si Yashira at kinausap si Akemi tungkol sa ginagawa nito sa bata. Hinailan ni Akemi si Kayo papunta sa istasyon ng pulis pero dumating ang kanyang ina na humihingi ng tawad sa kanya. Niyakap niya ang ina at umiyak.
Nagpaalam si Kayo kay Satoru at sumama sa kanyang lola papunta sa malayo upang doon na manirahan. Bagamat ligtas na si Kayo sa kamay ng kriminal ay nanganganib pa rin sina Aya Nakanishi at Sugita Hiromi. Kaklase ni Satoru si Hiromi pero si Aya ay sa ibang eskwelahan nag-aaral. Hindi nila kilala ang isa't isa kaya mas mahirap para kay Satoru ang gagawing pagtulong bagamat malapit si Yuki kay Aya. Kumonsulta si Satoru sa kanyang ina kung paano makipagkaibigan sa hindi kakilala. Sinabi sa kanya na kailangan lang niyang subukan. Pumunta si Satoru sa eskwelahan ni Aya at isinulat ang oras ng klase nito. Sinubukan niyang sundan ito pero dumating ang kanyang ina at nagpatulong sa mga pinamili nito. Sinundo sila ng kanyang guro na si Yashira at habang nasa loob ng kotse ay tinanong din niya kung paano makipagkaibigan sa hindi kakilala. Hindi sinasadyang makita ni Satoru ang mga candies at lollipop sa loob ng sasakyan ng kanyang guro. Sa loob ng eskwelahan ay kinausap ni Kenya si Satoru dahil sa gumugulo sa isip nito. Muling nag-alok ng tulong si Kenya at malugod namang tinanggap ni Satoru. Bumalik ang tatlo sa boss at nakita ang mga yapak ng sapatos na parang wala sa tamang hugis. Pagpasok nila sa loob ay wala na ang ibang mga gamit. Nang gabing iyon ay inihatid ni Satoru si Hiromi pauwi. Dahil sa pagtitiwalang ibinigay ni Kenya at Hiromi kay Satoru ay nagkaroon ito ng kumpiyansa sa sarili na mailigtas nito ang mga mahal sa buhay. Ang dalawang magkaklase na sina Osamu at Kazu ay sinundan sina Satoru habang ang isa nilang kaklase na si Misato ay huling lumabas sa loob ng silid-aralan. Nagtungo ang tatlong magkakaibigan sa eskwelahan ni Aya upang makipagkilala at makipagkaibigan dito. Nawirduhan si Aya kina Satoru dahil may hideout ang mga ito at kay Kazu na nagpakilalang superhero kaya't siya ay umalis. Habang nasa loob ng hideout at iniisip ni Satoru kung paano mapapalapit kay Aya ay bigla itong dumating at nakipagkwentuhan sa magbabarkada. Si Kazu ang naging tulay upang malapit ang magkakaibigan kay Aya. Habang nagkukulitan ang magkakaklase ay kapansin-pansin ang pagiging tulala at walang imik ni Misato. Dahil buhay pa rin naman sina Kayo, Aya at Hiromi ay naisip ni Satoru na baka tumigil na ang kriminal sa plano nitong pagpatay sa kanila. Subalit hindi pa rin tumitigil si Satoru sa pag-iimbestiga kung sino talaga ang kriminal. Samantala sinabi ni Hiromi kay Satoru ang kanyang napuna kay Misato. Gustong kausapin ni Satoru si Misato pero hindi niya alam kung paano hanggang sa makasakay na ito ng bus. Nalaman ni Satoru sa kanyang mga kaibigan na pupunta si Misato sa gym kung saan niyaya ito ng kanilang guro. Pumunta si Satoru sa hockey ring kung saan nakita niya si Misato na nakaupo mag-isa habang nanonood ng practice game. Naisip niya na si Misato ang posibleng maging susunod na target ng kriminal. Sinundan niya ito hanggang sa toilet kung saan nakita siya ng kanyang guro. Napansin niya ang isang truck na kainahinala at nagpasuyo kay Yashira na sundan ang nagmamaneho ng truck. Habang nasa loob ng kotse ay sinabi ni Satoru ang kanyang hinala na may gustong kumidnap kay Misato at gusto niya itong iligtas. Nakahalata si Yashira na may humahadlang sa kanyang plano at dito niya ibinunyag na hindi niya pag-aari ang sasakyan. Nawirduhan si Satoru sa mga sinasabi sa kanya ni Yashira na parang may masamang binabalak. Unti-unting ibinunyag ni Yashira na kaya siya nabubuliliyaso ay dahil kay Satoru at hindi nagkataon lamang. Nang mga oras na nakita ni Yashira si Satoru sa gym na sinusundan si Misato ay hindi nga siya nagkamali na si Satoru ang kumikalaban sa kanya. Ayon pa kay Yashira ay binigyan niya ng inumin na may laxative si Misato at umorder ng pagkain sa ama ni Yuki para mabitag niya si Satoru. Halos mabaliw si Satoru sa kanyang narinig. Bagamat nasa listahan na ang pangalan ni Yashira noon bilang mga pangunahing sospek ay hindi ito pinaniwalaan ni Satoru. Dinala ni Yashira si Satoru sa hindi natukoy na lugar at nang aalisin na nito ang seatbelt ay hindi niya matanggal. Iniwan siya ni Yashira sa sasakyan at pinaandar ang kotse papunta sa lawa. Bago lumubog ang sasakyan ay napasigaw si Satoru na alam niya ang hinaharap ni Yashira. Nalunod siya sa ilalim ng tubig at naalala ang kanyang mga mahal sa buhay. Inihalin tulad ni Yashira si Satoru sa isang hamster na binalak niyang patayin noon pero himalang nakaligtas. Lumipas ang 15 taon at si Sakihiko ay namuhay na mag-isa habang nakarete sa ospital ang kanyang anak na si Satoru na nakomatose. Si Satoru ay naging baldado at araw-araw siyang tini-therapy ng ina noong hindi pa siya nagkakamalay. Doon na rin siya sa ospital lumaki at nagkamalay pero walang gaanong maalala bago siya na ospital. Ang tanging naalala ni Satoru ay noong bata pa siya pero hindi malinaw kung kailan at saan. Dinalaw siya ng kanyang mga kaibigan na sina Kenya na isa ng abogado at Hiromi na isa ng doktor. Dinalaw din siya ng kanyang kababata at kaklase na si Kayo na nakapag-asawa na at meron na ring anak. Tinatanaw pa rin ni Kayo na napakalaking utang na loob ang ginawa ni Satoru sa kanya para mailigtas siya. Pinipilit ni Satoru na magsanay sa paglalakad gamit ang magkabilang railings. Habang sinusubukan ni Satoru na maglakad ay may isang batang babae na nagngangalang Kumi na may leukemia ang nagmamasid sa kanya. Muling bumisita sa ospital sina Kenya at ang reporter na si Sawada.
Pumunta ng hardin si Satoru kasama si Kumi at sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya nagsisikap na gumaling agad. Merong dalawang di kilalang lalaki sa likod ng bush ang lihim na kumukuha ng litrato ni Satoru para gawan ito ng istorya pero dumating ang isang misteryosong lalaki at sinira ang kanilang kamera. Lumapit ang misteryosong lalaki kina Satoru at Kumi at nagpakilala bilang si Manabo Nishizano na dating si Gaku Yashira na guro din noon ni Satoru sa elementarya. Nagpalit umano siya ng pangalan dahil nakapag-asawa na siya at ginamit ang apelyido ng kanyang asawa. Subalit walang maalala si Satoru tungkol sa kanyang guro 15 taon na ang nakaraan. Kilala umano ni Yashira ang direktor ng ospital at nang malaman na nasa loob ng ospital si Satoru ay nagpasya siyang bisitahin ito. Matagal din daw siyang nag-antay para muling makita si Satoru kahit hindi siya naaalala nito. Dinala siya ng kanyang guro sa elevator papunta sa rooftop upang makapag-usap. Habang nasa elevator ay napansin niya ang kumpas ng hintuturo nito. Pagdating sa rooftop ay naalala ni Satoru ang tangkang pagpaslang sa kanya ni Yashira 15 taon na ang nakararaan. Naalala ni Satoru ang ginawa niyang pagligtas sa mga kaibigan at bilang pagtanaw ng utang na loob ay muling nag-alok ng tulong si Kenya. Tinanggap ni Satoru ang tulong ng mga kaibigan at sinabi na si Yashira ang totoong mamamatay tao. Ipinaalala muli sa kanya ni Yashira kung paano nabulilyaso ang mga plano nito dahil sa kanya. Kinumpronta siya ng kanyang dating guro at tinanong kung paano niya nalaman ang hinaharap nito. Dahan-dahan niyang binitawan ang pagkakahawak sa wheelchair ni Satoru. Tinangka niyang magpatihulog subalit nagulat siya nang makitang sinalo si Satoru ng mga kaibigan nito sa pamamagitan ng malaking kutson. Inaresto si Yashira dahil sa tangkang pagpaslang habang si Kumi ay nasa mabuti ng kalagayan. Kalaunan ay nakapaglalakad na si Satoru at kasalukuyang nagtatrabaho bilang manunulat at tagaguhit ng manga. Hindi na siya nagkaroon ng revival mula noon. Isang araw ay nagkaroon ng reunion ang mga dating magkakaklase. Nagtungo si Satoru sa ilalim ng tulay kung saan dati siyang namamalagi at doon ay muling nagpakita si Eri. Kung nagustuhan mo ang video ay like na yan agad para more anime recaps to come. Kung gusto mo pa ay silipin mo lang ang iba pa naming mga videos dahil lahat yan ay maganda.